Hello friends! It's me again, Aisa. And today's video, dadalhin ko kayo sa Inoshima Sea Candle. Pero bago ang lahat, mag-snacks muna tayo. Napakalambot at napakalinamnam nitong Pusit Barbecue. Mag-alas 4 na kaya medyo nagmadali na kami maglakad. Bumili na muna kami ng ticket bago kami umakyat. 1,200 yen per person. May access na yun sa dalawang sakay ng escalator, Shonan Candle at paakyat na ng tower. Kahit dito pa lang sa escalator, may pa-illumination feast at jellyfish entertainment na sila. Kung mapapansin nyo, napaka-stiff ng escalator. Medyo mataas kasi ang bundok na aakyatin natin. Using escalator nga lang, ang daya diba? Napaka-convenient nito sa may mga bitbit na baby at sa mga senior citizen natin. Dumating na nga kami dito sa taas. May 30 minutes pa kami bago mag-sunset. Kaya naman bumili muna ako nitong sikat dito na squid crackers. Reminder ko lang pag nag-tour kayo dito sa Japan, always carry cash kasi maraming store at restaurant na hindi nag-a-accept ng card. 5 PM na kaya pumasok na kami dito sa Shonan Candle. Medyo may araw pa pero sinisimula na nilang sindihan ng mga candles. Grabe din ang effort nila. Imagine, nasa 10,000 mahigit lang naman ang dami nito. Nagmadali na naman kami umakyat ng tower at baka hindi namin maabutan ng sunset. Nature lover talaga ako kaya sobrang nai-enjoy ko ang mga ganitong pinupuntahan. Napaka-priceless ma-witness ang sunset. Tanaw na tanaw din dito ang Mount Fuji. Maya't maya pa bumaba na kami. Ang ganda din pala ng view dito ng Mount Fuji sa baba. Nagsisimula na nga dumilim kaya kitang-kita na yung mga candles. Habang tinititigan ko ng matagal ang mga nakasabit na candles, parang akong nag-i-hallucination. Sobrang nakaka-relax. Buti na lang at nakahabol pa kami magpunta dito. By season na lang kasi ito every year at matatapos na ang event nila on November 5th. Kung naalala nyo yung last video natin, nagpunta ako dito sa Inoshima Island pero biglang nalobat ang phone ko. Kaya hindi ako tumuloy dito sa Sea Candle event. Buti na lang kasi kung mag-isa akong pumunta dito, mararamdaman ko talaga ang lungkot. Mas masaya naman talaga magpunta sa isang lugar kasama ang mahal mo, lalo na at napaka-romantic ng place na to. Huwag niyo rin kalimutan mag-dine-in dito sa French Toast Cafe Restaurant dahil 10 out of 10 ang view dito with full moon pa. Sana nagustuhan niyo ang video natin for today. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. See you soon.